Nakapanood ka na ba ng isang demonstration teaching ngunit hindi ka pa rin makabuo ng isang detailed lesson plan? Alam mo ang iba't ibang parte ng LP ngunit napablako ka kung ano ang iyong isusulat sa lesson plan. Paano nga ba gumawa ng isang lesson plan? Alam mo ba na maaari kang gumawa ng lesson plan gamit ang backward design? Alamin natin kung paano ginagawa ang lesson plan gamit ang estratehiyang ito. Hi, I'm Teacher Danny and welcome to my vlog. Good day teachers, student teachers, and aspiring teachers. Teacher Danny is here again to share lesson planning tips and strategies. At ngayong araw magkakaroon tayo ng two-part lesson dahil namumblema ang karamihan sa inyo kung paano gumawa ng lesson plan. Gagamit tayo ng kakaibang paraan na tinatawag natin backward strategy. The idea behind backward strategy is to teach and plan with the ideas of how your activity will look towards the end goal or the learning point. So in short, magsisimula tayo sa demonstration part ng ating end goal. Di mo pa alam sumulat ng lesson plan, magde-demo ka na agad-agad? Trust me, effective ito. Upang maliwanagan ka, gagamit tayo ng demonstration video o pagpapakitang turo ni Ginang Florenda B. Cardinosa, isang guro ng ikatlong baitang mula sa Department of Education. Disclaimer, we do not claim the video material and we respect the learning resources and teaching strategies of the teacher in the teaching demonstration. Panoorin natin si Teacher Flor sa kanyang pagtuturo ng Pilipino gamit ang K-12 curriculum. Suriin natin kung paano niya ginawang makabuluhan ang 50 minuto upang ang pag-aaral ng mga bata ay malinang ang kanilang kasanayan para sa aralin na ito. Tungayan natin kung ano-ano ang kanyang ginawa upang ang mga mag-aaral ay magkaroon ng kasanayan sa mapanuring pakikinig at pagbabasa at maipamalas ito sa pamamagitan ng paggamit ng angkop at wastong mga salita sa pagpapahayag ng kanilang mga ideya, damdamin, karanasan, at bagong kaalaman na natutunan sa aralin na ito. So ayan, let's open a Word document and write universal parts of our lesson plan. We may start by writing detailed lesson plan in the subject. Well, since the subject is in Filipino, you may write it this way. Detalyadong banghay aralin sa Filipino 3 o masusing banghay aralin sa Filipino baitang 3. Sa unang bahagi o part 1, bago natin simulan ng pagsulat, alamin mo muna kung ano ang objective ng topic mo. Maaari kang sumangguni sa curriculum guide ng Department of Education or course plan ng inyong institusyon. So yan, maaari mong sabihin na sa loob ng 50 minuto, ang mga mag-aaral ay inaasahang, or you may delete the time allotment, but this would depend on your cooperating teacher or institutional format. Ang part 2 ay ang pagsulat ng paksang aralin. Bago natin i-play ang demo, ipinapaalam ko sa inyo na ang paksa ay tungkol sa mga salitang magkakatugma at sa parte ring ito, maaari mong sulat ang sanggunian o reference. Kung ito ay libro, isulat mo ang pamagat ng libro, baitang, version, may akda, at pahina ng libro. Isulat mo rin ang mga kagamitan. Para sa mga kagamitan, papaunahan ko na gumamit siya ng tula na may pamagat na ang aming mag-anak, mga larawan, cutouts, visual aid, laptop, at projector tulad ng sinulat natin dito. Magandang umaga sa inyong lahat, mga bata. Magandang umaga po, Ginang Cardinosa at mga pamasaran. Ang part 3 ay ang pamamaraan. Kaya dito, huwag kalimutang bumuo ng 3 kolom para sa gawain ng guro, gawain ng mag-aaral, at remarks o suhestyon ng guro. Sa panimulang gawain, maaari kang magsimula sa panalangin
At nakalagay dito na ito ay optional dahil maaaring nakapagdasal na ang mga bata bago ang iyong pakitang turo. Sunod ang pagbati. Isulat mo lamang ang iyong pagbati sa gawain ng guro at ang tugon sa kabilang kolum. Ayan, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga rin po. Ang pagsasaayos ng silid-aralan at paglista ng liban ay optional na gawain. Isinulat ko lamang ito upang maging gabay mo. Panoorin natin ang panlinang na gawain at tuklasin natin kung ano ang naging pagganyak ng guro. O ngayon mga bata, naalala niyo pa ba kung ano ang inyong karanasan noong nakaraang linggo? O, meron ako ditong inihandang mga larawan. Alin kaya sa mga ito ang katulad ng ginawa ng inyong mag-anak? Sige nga, Juliana. Noong nakaraang linggo, kami ay kumain sa restaurant. Juliana, sino ang kasama mo na kumain sa restaurant? Kasama ko po ang aking nanay, tatay, ate, at kuya. Sino ang may ibang karanasan katulad ni Juliana dito? Samantha, kumain din ba kayo sa labas? Opo, kumain din po kami sa labas at pumunta kami sa zoo. Meron pa ba? Maraming salamat, Juliana. Sino pa ang mayroong karanasan katulad ng nasa larawan na inihanda ni Teacher Vixen? Pumunta kami sa park at kumain. Ano ang inihanda ng nanay mo na dinala ninyo sa inyong pagpipiknik? Tinapay. Masaya ba kayo? Opo. Maraming salamat, Vixen. So sa ating video, ano ang naging pagganyak ng guro? Tama, siya ay nagtanong tungkol sa mga naging karanasan ng mga kabataan gamit ang mga inihandang larawan. Kaya sinulat natin dito kung paano ito isasalaysay. Isulat lamang dito ang mga tanong na gagamitin mo sa pagganyak at ang mga posibleng sagot sa gawain na mag-aaral. Sa gawain ng guro, isulat natin ang mga gabay na tanong na maaari mong itanong. Sa gawain na mag-aaral naman, ang mga posibleng sagot sa mga tanong na ito. Maaari kang maglagay ng mga phrases sa gawain ng guro at maaari ring hindi. Depende ito sa iyong cooperating teacher. Kung mapapansin ninyo sa gawaing guro, gumamit ako ng punong tanong at mga sanga-sangang tanong. Ang punong tanong ay patungkol sa karanasan batay sa larawan at mga sangasangang tanong ay karagdagang tanong na magpapalalim ng kasagutan ng mga mag-aaral o higher order thinking skill questions. Pwede kayo magpapaganyak sa iyong mga mag-aaral sa paksa. Dahil sa paksang ito, gagamit ng tula ang guro. Mayroong mga salitang maaaring maging sagabal sa pagbasa ng mga bata o mga malalalim na salita o vocabulary words sa English. Tingnan natin ang pamamaraang maaari natin gawin sa parting ito. O ngayon mga bata, meron akong inihanda sa inyong tula. Pero bago natin pag-aralan ang tula na aking inihanda, pag-aralan muna natin ang mga salitang ito. Basahin nga natin. Nalulunasan, nakalaan. O ngayon, basahin natin ang panuto. Piliin ang kahulugan ng salitang nakahalungguhin. O, sino ang gustong sumagot? Robin! Ang nanay ay nakaabang sa pagdating ni na kuya at ate. A. Naghihintay, B. Nagtatampo, C. Nagagalit, D. Nag-aalala, A. Naghihintay. O, tingnan natin Robin kung ang iyong sagot ay tama. Tama ba ang sagot ni Robin? Opo! Bigyan nga natin siya ng palakpak. O, gamitin mo sa pangungusap ang salitang nakaabang. Eden. Si tatay ay nakaabang kay kuya galing sa eskwelahan. Salamat sa sagot mo. Ulitin mo nga ang salitang nakaabang sa pangungusap. Erish. Nakaabang ang lola ko sa main gate. Salamat sa sagot mo, Eris. Sino ang gustong bumasa sa ikalawa? Cedric. Ang lahat ng pagod ay nalulunod
tukso. A. Nahihigitan, B. Nadaragdagan, C. Napapawi, D. Napupunan, C. Napapawi. Tingnan nga natin, Cedric, kung ang iyong sagot ay tama. O mga bata, tama ba ang sagot ni Cedric? Bigyan natin ng palakpak. Salamat, Cedric. Gamitin mo sa pangungusap ang salitang nalulunasan. Samantha. Nalulunasan ng gamot ang aking sakit. Salamat. Meron pa bang gustong gamitin yon sa pangungusap? Bianca. Nalulunasan ang aking gutom kapag ako ay kumakain. Salamat sa sagot mo, Bianca. Patay sa ginawa ng guro, isinulat ko muna ang instruction ng guro at kung mapapansin ninyo, binasa muna ng mga mag-aaral ang salita, panuto o pagbasa ng panuto at mga tanong. Sa pagpili ng mga kahulugan, nagtanong muna ang guro kung sino ang gustong sumagot sa mga katanungan. Kung mapapansin ninyo, binasa muna ng mag-aaral sa kapwa kamag-aral ang katanungan bago niya ito sagutan. Ito ang tamang pamamaraan ng pagsagot dahil tandaan, learner-centered ang ating pakay at kailangan mag-aaral ang gagawa ng lahat ng mga activity. So, matapos sumagot ang mga bata, mapapansin nyo rin na gumamit ng estratehiya ang guro upang ipakita ang sagot. Ngunit ibinilik niya muli ang tanong sa mga mag-aaral. Tama? Bakit kaya niya ito ginawa? Una, dahil malaki ang pagkakasulat ng mga salita at nababasa ng mga kamag-aral niya. Maaaring sila ang magsabi kung tama nga ba o mali ang kasagutan batay sa nababasa nilang tamang sagot. Ikalawa, dahil nga learner-centered ito, ang mga bata ang gagawa ng lahat ng activity at magiging gabay lamang ang guro. Sumunod na ginawa ng guro ay ipinagamit niya ang salitang nakaabang sa mga bata at nagbigay sila ng sari-saring kasagutan. Kung mapapansin ninyo, salamat ang tugon ng mga guro sa mga bata. At hindi siya gumamit ng very good o ano paman. Dahil karaniwang ginagamit ang mga phrases kung ang tanungan na nasagot ng bata ay nasa HOTS o higher order thinking skills. Maaari mong balikan ang pagbuo ng lesson plan at kung ano-ano ang higher order thinking skills sa link na ilalagay ko sa taas. Dumako na tayo sa pagbasa ng tula. I-observe mabuti ang paraan ng guro at kung paano mo ito isusulat sa iyong lesson plan. Babasahin ko ang tula. Handa na ba kayong makinig? Ang aming mag-anak ay laging masaya. Maligaya kami nina ate at kuya. Mahal kaming lahat nina ama't ina. Mayroon ba kayong ganitong pamilya? Kahit sa pagaway, pagod ang katawan. Tulong ni ama ay laging nakaabang. Suliranin ni ate ay nalulunasan sa tulong ni inang, laging nakalaan. O mga bata, ano nga ang pamagat ng tula? Ashley! Ang aming mag-anak. Tama ang sagot mo, Ashley. Ano ang naramdaman ng bata sa tula? Elijah. Ang nararamdaman ng bata sa tula ay masaya. Salamat sa iyong sagot. Paano ipinaramdam ng tatay ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak? Kirsten. Kahit sa pagkaway, pagod ang katawan, tulong ni ama ay laging nakaabang. Salamat sa sagot mo, Kirsten. Halimbawang ikaw maging tatay. Carl. Halimbawang maging tatay ka. Paano mo ipaparamdam ang iyong pagmamahal sa iyong magiging anak? Nagtatrabaho ako at tuturuan ko sila ng magandang asal. Salamat sa iyo, Carl. Halimbawa naman, ikaw, Vixen. Maging tatay ka, paglaki mo. Paano mo ipaparamdam ang iyong pagmamahal sa iyong magiging anak? Tulungan ko po siya sa mga tundang aral. Salamat, Vixen. O mga leader, maaari nyo nang ipamigay ang inyong mga kagamitan sa inyong mga kagrupo. Mga bata, buksan nga ninyo ang inyong mga kagamitan sa pahina 7.
O, lahat tayo tumayo at basahin natin ng masigla. Handa? Basa. Aming mag-anak ay laging masaya. Maligaya kami nina ate at kuya. Mahal kami lahat nina ama at ina. Mayroon ba kayong ganitong pamilya? Kahit sa pag-away, pagod ang katawan. Tulong ni ama ay laging nakaabang. Suliranin ni ate ay nalulunasan. Sa tulong ni inang laging nakalaan. O, maraming salamat mga bata. Maaari na kayo umupo. Maaari mo bang basahin, Rosel, ang tula? Ang aming mag-anak ay laging masaya. Maligaya kami nina ate at kuya. Mahal kaming lahat nina ama at ina. Mayroon ba kayong ganitong pamilya? Kahit sa pagaway pagod ang katawan. Tulong ni ama ay laging nakaabang. Suliranin ni ate ay nalulunasan. Sa tulong ni inang laging nakalaan. Salamat, Rosel. Ano ang iyong napansin? Una, binasa ng guro ang tula at nagtanong siya tungkol dito. Sa gawain ng guro, ilagay mo lamang ang tula at sa ibaba ay ang mga katanungan tungkol sa tula. Ayan, tulad nito. Sumunod ay ang pagbasa ng palakas. Kung mayroong na-establish na group leader sa klase, maaaring ito ang ilagay mo bilang gabay, tulad nito. Maaari ang kunin ng leader ang mga kagamitan at sabay-sabay niyong basahin ang tula at babasahin ng mga mag-aaral ang tula ng may kalakasan at pagbasa ng individual at isusulat mo dito na maaari mo bang basahin muli ang tula. Ayan kasi yung sinabi ni teacher. Matapos mabasa ang tula, paano ilalahad ng guro ang paksa sa larangang student-centered? Panoorin mo ito. El, meron ba kayong napansin dito sa ating tula? Ano ang napansin mo, Erish? Magkatunog ang dulo. Ano pa? Meron pa ba kayong ibang napansin? Sarina, Magkatugma. tingnan natin. Alin ang mga salita ang mayroong katunog sa dulo? O, ikaw, Lian, Kuya, masaya. basahin nga natin ang salitang ibinigay ni Lian. Kuya, masaya. O ngayon, ating pantigin. Sino ang pwedeng magbigay ng pantig sa salitang kuya? Kameya. Ku at ya. Pwede mo bang ituro, Kameya? Basahin. Ku, ya. Salamat, Kameya. Ilang pantig meron ang kuya? Jeremy. Salamat sa sagot mo, Jeremy. Basahin naman natin itong Masaya. sino ang makakapagpantig? O, Samantha. Ma, sa at ya. Pwede mo bang guhitan ang pantig? Salamat, Samantha. Ilang pantig meron ang masaya? Robin. Tatlo. Tatlo. O mga bata, alin dito sa dalawang salita ang magkasing tunog? Aris. Ya. Tama ba ang sagot ni Aris? O ngayon, mga bata, paano mo malalaman ang mga salitang magkakatugma? Eden. Parehas ang letra sa dulo. Ano pa? Diyos. Magkatunog sa dulo. Ayan, kung inyong napansin, itinanong ng guro ang mga napansin ng bata sa tula at isinulat ng guro sa pisara ang mga konektadong sagot. Isusulat mo lamang dito ang mga posibleng tanong na maaaring maggabay sa iyo na guro sa paksa. Tulad nito, mayroon ba kayong napansin? Opo, guro. Isusulat ng guro sa pisara. Ito na yung direction natin.
Aling mga salita sa tula ang mayroong katunog sa dulo at sagot ng mga bata? Ito yung mga posibleng mga sagot ng bata. Sino naman ang maaaring magbigay? Ayan. Maaari mo bang ituro? Dalawa po. At ito pa yung mga ibang sinabi ng guro. Isipin mo lamang yung mga posibleng tanong na maaari mong ibato sa mga bata at ang mga posibleng sagot dito. At tandaan na ikaw ay nasa paglalahad ng paksa. Dapat lumabas ang pamagat o ang iyong paksa habang ginagawa mo ito. Dahil na ipalabas na ng guro ang paksa, kailangan niya nang tumungo sa pinakalaman ng pag-aaral at ito ay ang pagtatalakay. Ngunit mahaba-haba na ito para sa ating talakayan ngayon. Sariwain muna natin ang ating natutunan. Una ay ang pagsulat ng mga layunin ng pag-aaral. Again, ito ay batay sa ating curriculum o batay sa institutional course na ating ituturo. Ikalawa ay ang bibigay ng detalye sa paksa at sanggunian at iba pang kagamitan. Ikatlo, ang pamamaraan na nahati sa developmental na pamamaraan. Una na rito ang panimulang gawain, panlinang na gawain, at hindi pa tayo tapos. Alamin kung paano natin maaring talakayin ang paksa sa student-centered na pamamaraan dito lang sa Fun and Learning with me, Teacher Danny. And don't forget to like and subscribe and share this lesson. See you!